Kaibigan, natatakot ka bang umalis sa iyong comfort zone? Nagtataka ka ba at nagtatanong kung ano ba talaga kailangan para maging sentro ng buhay mo ang Panginoong Hesus? Alam mo kaibigan, kung gagawin mong sentro ng iyong buhay ang Panginoong Hesus, ito ay nangangailangan ng tapang. Tapang na magtiwala sa Kanya ng buong buo. Tapang na sumalungat sa agos ng mundo at isuko ang pagkontrol. Now, bakit kailangan natin ng tapang? Kasi ang pagsunod sa Diyos ay salungat sa paraan ng sanlibutan. Marami ang uusig sa pagbabago mo. Marami ang magtatawa sa iyo kung ikaw ay namumuhay ng matuwid. Tama ba? Hanggang simula lang yan, babalik ka din sa dati. Pakitang tao lang yan. Maaring maganda ang pakikiharap nila sa iyo, pero pag nakatalikod ka na, ay pinag-uusapan ka na ng mga kasama mo sa trabaho, kaklase o kahit kaibigan mo. Kapatid, kung gagawin mong sentro ng iyong buhay ang Diyos, ay kailangan mo ng courage kasi may pagkakataon na kailangan mo ng isuko ang iyong rights o karapatan. At pag nanasa na gumanti, kailangan mo din ng courage na tanggihan ng iyong sariling plano sa buhay at gawin ang plano ng Diyos. Narealize ko kailangan mo ng tapang dahil dadalhin ka ng plano ng Diyos sa isang lugar na ayaw mo at sitwasyon na hindi pamilyar sa iyo at hindi mo nakasanayan. Kaya't kung hindi ka magpapakatatag sa Panginoon, ay maaaring umayaw ka sa pagsunod sa Kanya. Kailangan mo ng tapang dahil hindi madaling tanggihan ang laman natin na nagdadala sa atin sa kasalanan. Kailangan mo ng courage dahil may mga trials at testing. Kailangan mo ng tapang para hindi ka matakot na magpatotoo sa mga failures at kamalian mo sa buhay na binago naman na ng Diyos. At marami pang iba. Ito yung pag-uusapan natin ngayon kung paano ba tayo magsasabuhay ng tapang bilang mga alagad ng Panginoong Hesus. Pag-uusapan natin ang buhay ni Joseph na asawa ni Maria. Manatili ka kaibigan hanggang huli dahil kakailanganin mo ng tapang na kagaya ng tapang ni Joseph. Magandang araw muli mga kawodji. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin ay ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat sa inyong lahat na nagdesisyon na isuko ang inyong sarili sa Diyos at sumali sa ating online discipleship group. Mag-type lang kayo ng join sa comment section kung hindi ka pa nakakasali. Siya nga pala, kung gusto mo makatanggap ng daily inspirational devotion sa iyong email, ay mag-register ka lang sa link na ibibigay namin sa description. Ang mga devotion na ito ang pwede mong maging gabay upang ikaw ay lumago sa iyong relasyon sa Diyos. Meron din itong application question na pwede mong pagnilayan sa iyong buhay. Tapos, pwede mo din itong i-share sa iyong mga mahal sa buhay. Ang link ay makikita nyo sa description. Kung hindi nyo ito makita sa description, ay tignan nyo ang top comment at makikita mo ito doon. Kung hindi nyo pa rin makita, ay mag-type ka lang sa comment section ng Devo at mag-PM kami sa iyo ng link. So, paano nga ba tayo mamumuhay na may katapangan bilang alagad o tagasunod ng Panginoong Hesus? May 3 point tayo. Una, stand with integrity. Pangalawa, follow God's vision, not man's wisdom. At pangatlo, choose sacrifice over anger. So number 1, stand with integrity. Kung gusto mo mamuhay na may katapangan para sa Panginoong Hesus, ay papanatilihin mo ang iyong integridad. Ang salitang integrity ay galing sa salitang integer, na ang ibig sabihin ay buo. Ang isang taong may integrity ay buo o whole. Ang ibig sabihin ay nananatili siya na parehas pa din sa kung sino siya at sinasabi niya at ginagawa niya at ugali niya sa kahit anong sitwasyon at kahit nasan man siya. Ang ibig sabihin, consistent siya. Ang ibig sabihin, wala siyang double life na iba ang sinasabi niya kaysa sa ginagawa niya. Makikita mo na consistent ang kanyang values at principle sa public at private na buhay. Sa Old Testament naman, pag sinabi na integrity, ang ibig sabihin ay walang kapintasan, kumpleto at buo din. Sa New Testament, ang ibig sabihin ng integrity ay pagiging honest at masigasig na gumawa na mabubuti. Kaya kung gusto mo magkaroon ng integrity, ay kailangan mo maintindihan na kailangan mo maging seryoso.
at intentional na alamin ang kalooban ng Diyos upang ito ang iyong magawa sa buhay. Sa pamamagitan ng pagbabasa at pag-aaral mo ng salita ng Diyos, ay malalaman mo ang kanyang plano at kalooban sa kung paano ka mamumuhay bilang kanyang alagad. Ang ibig sabihin, magle-level up ka na at buong sigasig na ipapamuhay ang salita ng Diyos. Ang sabi sa Santiago 1:22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Kaibigan, ito ang katotohanan. Ang discipleship ay dalawang bagay. Una, sinisikap mo basahin, aralin, unawain ang salita ng Diyos. Pero, hindi ito magtatapos doon sa pag-aaral at pag-unawa, kundi pangalawa, sisikapin mo din na ipamuhay ito sa buhay mo. Ito yung discipleship. Ang ibig sabihin ay hindi ka titigil sa pag-aaral lang. Kung hindi ka papayag na masayang lang ang salita ng Diyos na natanggap mo. Magpaplano ka at isa sa buhay mo ang pagsunod at paggawa ng tama. Ganito ang buhay ni Joseph. Sabi sa Matthew 1:18-19, ito ang naganap ng ipanganak si Hesus Kristo, si Maria na kanyang ina, at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit, bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, ibinalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Kaibigan, nakita mo ba yung salitang matuwid na tao si Jose? Ito ay pagpapakita sa atin kung sino si Joseph pagdating sa kanyang pagkatao at pamumuhay. Ang ibig sabihin ay gumagawa na siya ng matuwid at tama. Hindi lang siya ibinilang na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya, kundi sa praktikal na paraan ay talagang ginagawa na niya ang tama. Narealize ko ang tapang ay nanggagaling sa passion ng isang taong gustong gumawa ng tama sa paningin ng Diyos. Sila ang mga taong may integrity na nagbubunga ng katapangan. Sila ang mga taong handang mamatay para lang masunod ang Diyos na gawin ang tama. Ang katapangan ay hindi pinipilit sa isang tao, kundi nagmumula ito sa puso na nagmamahal sa Diyos. At dahil mahal niya ang Diyos, ay pinapanatili niya ang kanyang integrity kahit mahirap ang sitwasyon. Gagawin niya ang tama kaya merong nakakakita o wala. At kapag ang naging guiding principle sa buhay ay ang paggawa ng mabuti at tama, yung tipong sa lahat ng magiging desisyon mo ay babalik ka sa tanong na ito bang gagawin ko o plano ko ay tama sa paningin ng Diyos? Kasi kung hindi ay hindi ko ito gagawin. Kahit sino pa ang magpwersa sa akin at kahit ano pa ang mangyari ay susundin ko ang Diyos. Kaibigan, kapag ginagawa mo ito ay makikita mo kung paano ka sasaluhin ng Diyos sa desisyon mo na piliing gawin ang tama. At pag naranasan mo ang pagkilos ng Diyos, ay ano mangyayari? Lalakas ang iyong loob. Na lalo pang sumunod sa Diyos, ikaw ay mas tatapang. Kaibigan, tandaan mo ito. Hindi ka instantly magiging matapang, kundi ito ay huhulmahin ng Diyos sa iyo habang pinapanatili mo ang iyong integrity. Gagawin mo ang tama palagi. Pero sa kabaliktaran, kung ikaw ay nagko-compromise, pinapangatwiranan mo ang alam mo naman na mali, pinipilit mo ito sa Diyos, ay hindi ka niya matutulungan. Oo, maiintindihan niya na hindi madali ang pinagdadaanan mo, pero gusto niya maranasan mo na totoo siya at buhay. Na kung magtitiwala ka lang sa Kanya na gawin ng tama, naku, makikita mo na hindi mo pagsisisihan ang desisyon na ito. Kasi dahil sa nagdesisyon ka na sumunod sa Diyos at sinasabuhay mo na ito, alam mo, anong ginagawa mo? Hinahanda mo na ang sarili mo sa mas mahirap na challenges. Ready ka na sa mga mas malalaking responsibilities na ibibigay ng Diyos. Si Joseph, mahirap ang kanyang kalagayan. Sila ni Maria ay nasa betrothal period. Mas seryoso ito kaysa sa simpleng engagement. Bakit? Kasi ang turing sa kanila ay mag-asawa na, except hindi pa sila pwedeng magsiping hanggang hindi pa nagaganap ang formal wedding. At kung sakaling nagbago ang isip ng isa
at makikipaghiwalay, ay kailangan niya munang mag-file ng divorce para maging legal ang kanilang paghihiwalay. At marahil sobrang nasaktan si Joseph sa nangyari. Yung babaeng pinakamamahal niya, itinalaga na niya ang kanyang buhay para sa kanya. Magpapakasal na lang sila. Hindi siya nakipagrelasyon sa iba. Pinanatili niya ang kanyang purity at katapatan. Kaya lang, ito ang balita, buntis si Maria. At kahit ganito ang sitwasyon, hindi siya nagwala at gumawa ng iskandalo, kundi ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya nagpasya siya na i-divorce na lang siya ng palihim. Ito yung initial reaction niya kasi hindi pa niya alam na ang pinagbubuntis ni Maria ay galing sa banal na spirito. Kaibigan, importante sa Diyos ang ating integrity. Sabi nga ni Pablo sa Corinthians 11:1, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Wow, ang sabi ni Pablo ay tularan siya. Na-realize ko na may karapatan si Pablo na sabihin ito sa kanyang mga ginagawang alagad. Bakit? Kasi siya man ay tinutularan ang Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin ay may integrity siya. Kung anong sinasabi niya ay ginagawa niya. Kung ano siya sa public ay ganun din siya sa private. Kaibigan, anong isang bagay na hindi mo maituro na wag gawin ng iyong asawa at mga anak? Kasi ikaw mismo ay ginagawa mo din. Kahit alam mong mali. Kaibigan, mawawalan ka ng authority at credibility kung wala kang integrity. Alalahanin mo na ikaw ay anak ng Diyos at tinawag ka niya para maging representative niya dito sa lupa. Kung nanampalataya ka sa Panginoong Yesus, ay tignan mo kung ano ang tingin ng Diyos sa iyo. 1 Peter 2:9. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos, upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Now, maaaring hindi tayo ang Israel na lahing pinili, pero tayo ay spiritual na lahing pinili kung nanampalataya ka na sa Panginoong Yesus. Ikaw ay may espesyal na katungkulan. Ikaw ay maharlikang pari. Hindi ka ordinaryong tao sa paningin ng Diyos, kundi ikaw ay kanyang pari. Ikaw ay pag-aari niya at nakalaan para sa kanyang layunin. Sobrang blessing nito na tayong nasa kadiliman dati ay nilipat na sa kaliwanagan, sa kanyang kaharian. At ang bonus ay binigyan ka pa ng tungkulin. Ano yun? Ayon sa talata, ay nilaan tayo ng Diyos para magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Ang ibig sabihin ay ang paraan na dinisenyo ng Diyos para makakilala sa Diyos ang ibang tao ay sa pamamagitan natin na maharlikang pari. At dahil ikaw at ako ang magpapahayag ng kahangahangang ginawa ng Diyos sa iyong buhay at sa aking buhay, ay marapat lang na ikaw ay merong integrity. Marapat lang na pinipili mo gawin ang tama. Bakit? Kasi sa paggawa mo lang ng tama, doon mo lang mararanasan ang kahangahangang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Sa kabaligtaran, kung hindi ka sumusunod, ay hindi ka makakaranas ng pagkilos ng Diyos sa buhay mo at mabibigo ka gampanan ang pagiging pari mo sa ibang tao. Mabibigo ka gampanan ang pagpapahayag ng kahangahangang ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Bakit? Kasi wala kang ipapatotoo sa kanila kung hindi ka naman sumusunod sa Diyos. Kaya kung ikaw ay may integrity, ikaw ay malayang makakapagturo, meron kang authority. Kaibigan, nasubukan mo na ba turuan ng isang taong hindi naman napapagkatiwalaan? Malamang hindi mo siya pinapansin. Tama ba? Para sa'yo, basura ang lahat ng sinasabi niya. Bakit? Kasi salungat ang ginagawa niya sa sinasabi niya, hindi nagmamatch. Hindi mahalaga kung magaling siyang magsalita at mataas ang pinag-aralan niya. O kahit pa mataas ang posisyon niya sa gobyerno. Pero kung hindi siya napagkakatiwalaan, iba ang sinasabi niya sa ginagawa niya, ay hindi ka makikinig sa kanya. Baka sabihin mo pa sa kanya, ayusin mo muna ang buhay mo bago ka mag-preach sa akin. Kaibigan, kung gusto mo baguhin ang mundo para sa Diyos, ay kailangan mo ng integrity. Maaaring hindi ka maging mayaman dahil sa integrity at honesty mo. Pero pinoposisyon mo naman ang iyong sarili
sa lugar na pwede kang pagpalain ng Diyos at makakapagpala ka din ng ibang tao. Kaibigan, tandaan mo ito. Kung meron kang integrity, ikaw ay may security. Sabi sa Kawikaan 10:9, ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Kaibigan, meron ka bang peace sa iyong buhay? Ano ang pinag-aalala mo? Maaring nag-aalala ka sa mga problema, pero itong kailangan mo maintindihan. Kung meron ka mang dapat maging concern, ay hindi ang iyong problema, kundi ang iyong lakad. Ikaw ba ay tapat at may integrity? Kasi kung meron, magkakaroon ka ng kapayapaan. Kasi ang Diyos ang aayos ng iyong pangangailangan. Huwag mo ubusin ang oras mo sa pag-aalala sa iyong problema, kundi sikapin mo ng todo na makalakad ka sa katuwiran at bahala ang Diyos sa pangailangan mo. Sabi sa Mateo 6:33, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Sabi sa talata, ay higit sa lahat. Ang ibig sabihin, ito ang unahin mo dahil ito ang pinaka-importante, higit sa lahat. Ano daw yung importante na mauna? Mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Maraming tao nagrereklamo sa kanilang buhay dahil puro problema daw ito at sinisisi ang Diyos sa kanilang kalagayan. Kaya lang, patuloy naman silang hindi lumalapit sa Diyos at hindi inuunan na sundin ang kalooban ng Diyos. Pero sa kabaliktaran, kung sinisikap mo mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban, sinisikap mo siyang kilalanin at sundin, ay anong pangako ng Diyos? Ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangailangan. Okay, paano ba ginagawa ang pagsunod sa kalooban ng Diyos? Kaibigan, kailangan mo ipakita ang iyong integrity sa iyong mga anak. Meron ka bang mga pangako sa kanila na hindi mo tinutupad? Meron ka bang tinuturo sa kanila na hindi mo ginagawa? Sa trabaho, kailangan mo ng integrity. Kahit wala nakakakita, ay ginagawa mo ba ng tama ang iyong trabaho? Sumusunod ka ba sa policy? Honest ka ba sa iyong reports? Sa iyong pamilya, kailangan mo ng integrity. Iba ba ang nakikita nila sa iyo kapag linggo kaysa Monday hanggang Sabado? Nakikita ka ba nila na palagi may excuses para hindi gawin ang tama? Nakikita ba nila na isa kang mabuting katiwala ng Diyos sa iyong pananalapi at paggastos? Kaibigan, sino ang mga kaibigan mo? Saan ka nagbababad sa gabi? Kaibigan, kailangan mo din ng integrity sa iyong society. Binoboto mo ba ang tamang tao o binoboto mo lang ang kandidato dahil meron siyang mga regalo? Naalala ko na merong isang ahente na nag-aantay sa isang purchasing agent. Habang nakaupo siya at nag-aantay, ay nakita niya sa ibabaw ng table ng purchasing agent ang bid document ng kanyang kalaban. Kaya lang yung presyo, hindi niya makita kasi natatakpan ng isang lata ng Coke. Sabi niya, wala naman siguro masama. Kung titignan niya lang, sisilip lang siya. Sandali lang. Wala pa naman ang purchaser. At wala naman makakaalam. Kaya lang alam mo, pag angat niya ng lata ng Coke, butas pala yun sa ilalim. Nagbagsakan yung mga maliliit na pellets. Ito pala ay set up lang para i-test ang kanyang integrity. Alam mo, hiyang-hiya yung ahente. Hindi niya nakuha ang negosyo, syempre. Kaya nga, kaibigan, stand with integrity. May nagsabi, integrity without knowledge is weak and useless, and knowledge without integrity is dangerous and dreadful. So, paano nga ba tayo mamumuhay ng may katapangan bilang alagad o tagasunod ng Panginoong Hesus? Una, stand with integrity. Pangalawa, follow God's vision, not man's wisdom. Susunod ka sa vision ng Diyos at hindi sa iyong sariling karunungan. Tuloy natin ang talata sa Matthew 1:20-23. Ngunit, habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya
ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Sa talata na ito ay binigyan ng Diyos ng instruction si Joseph sa pamamagitan ng isang panaginip. Mayroon siyang klarong pangitain mula sa Diyos patungkol sa kung ano ang gagawin niya. At dahil sa vision na ito, ay nalaman ni Joseph ang malinaw na plano ng Diyos at kung ano ang kanyang magiging role. Nagkaroon siya ng conviction na sumunod sa vision na ito. Nagbigay ito ng tapang sa kanya, lalo na nang sinabi ng Diyos na huwag siyang matakot na pakasalan si Maria. Kahit pa nga alam niya na marami ang hindi sasang-ayon sa kanyang desisyon. Para kay Joseph ay hindi siya maapektuhan ng kung ano ang sasabihin ng ibang tao sa kanya. Ang mahalaga sa kanya ay sumunod sa vision ng Diyos. Ang mahalaga sa kanya ay ang makabahagi siya sa gagawing pagliligtas ng Diyos sa sanlibutan. Kaibigan, gaano kahalaga sa iyo ang plano ng Diyos na pagliligtas sa mga naliligaw? Nakikita mo ba ang sarili mo 1 year or 2 years from now na isang masipag at tapat na tagapaglingkod ng Panginoong Yesus? Kagaya ni Joseph, ang Diyos ay may plano at maaaring hindi mo ito nakita sa panaginip o pangitain, pero malinaw ang plano niya sa sangkatauhan na i-restore ang mga tao sa kanilang relasyon sa Diyos. Kaibigan, matindi ang ating kalaban ang dyablo. Hindi niya gustong makita mo o maintindihan mo ang vision ng Diyos. Ayaw niya marinig mo at sundin ang salita ng Diyos. Gumagawa siya ng distraction sa pamamagitan ng radio, advertisement, social media, material na bagay, relasyon at iba pa. Ito ang dahilan kung bakit kokonti ang mga tao na sumasali sa ministry ng Diyos. Kokonti ang sumasali bilang missionaries. Ang mga distractions ang dahilan para tumaas ang bilang ng mga taong nahuhumaling sa material na bagay, na hindi nila makita ang kahalagahan ng vision ng Diyos sa sangkatauhan. Hindi nila makita ang katotohanan na sila man ay isa sa mga niligtas ng Diyos, na gumamit din ang Diyos ng mga taong nakibahagi sa ministry niya upang ikaw ay maligtas. Si Joseph, alam niya na merong mas malaking mangyayari, na ang ipapanganak ay hindi lang isang ordinaryong bata. Alam niya na ang Diyos ay nagkatawang tao na ang layunin ayon sa talata ay ililigtas ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ibig sabihin, ang Diyos mismo ang gagawa ng paraan upang iligtas ang mga tao sa kaparusahan ng kasalanan. At itong pinaniwalaan ni Joseph na nampalataya siya sa isang bagay na malaki at lagpas sa nakikita ng mata. At ito nagbigay ng tapang sa kanya. Na-realize ko na hanggat hindi nakikita ng isang tao ang mga bagay na lagpas sa kakayahan niya, hanggang hindi niyayakap ng isang tao ng may pananampalataya ang mga bagay na gagawin ng Diyos, ay hindi siya magkakaroon ng tapang. Mahihirapan siyang ma-establish sa sarili niya kung para saan siya nabubuhay. At mahihirapan siyang i-establish sa kanyang buhay kung para saan siya nakahandang mamatay. Si Pablo, alam niya kung para saan siya nabubuhay at handa siyang mamatay para dito. Sabi niya sa harap ng isang hari, nung panahon na nililitis siya, sa Acts 26:19, sabi niya, King Agrippa, I was not disobedient to the vision from heaven. Grabe, walang takot itong si Pablo. Handa siyang mamatay para tuparin ang vision ng Diyos. Ang vision ng Diyos para sa kanya ay ibahagi ang kapatawaran sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. At hindi siya papayag na hindi siya makabahagi dito. Kahit pa nga siya ay usigin at patayin. Sabi niya, I was not disobedient to the vision from heaven. Kaibigan, are you obedient to God's vision for your life? His vision for your family? His vision for your health? His vision for your relationships? His vision for your work and calling? Narealize ko na kaya sinasabi ni Pablo kay King Agrippa na hindi ako disobedient sa vision ng Diyos
ay gusto niya sabihin dito na merong higher authority. Merong mas mataas na authority kaysa sa'yo, King Agrippa. At ito ang Panginoong Yesus. Mas susundin ko ang sasabihin ng Diyos kaysa sa sasabihin mo. Alam mo, kapag ang isang tao ay nagkaroon ng power, gaya ni King Agrippa, o kaya pwedeng boss sa trabaho, politiko at iba pa, ay ang tendency, alam mo, makalimot sila na may pananagutan din sila sa Diyos. Iniisip nila kasi na mataas na tao ako ang Diyos ng buhay ko. Nakakalimutan na ang nagluklok sa kanila ay ang Diyos din. At kailangan nilang magpakumbaba sa Kanya. Bakit? Kasi lahat tayo balang araw ay luluhod sa harap ng Panginoong Yesus. Kaibigan, ito ang isa pang vision ng Diyos. Sabi sa Filipos 2:10, sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Kaibigan, walang hari na nasa lupa at nilalang sa langit ang mananatiling nakaupo o nakatayo sa harapan ng Panginoong Yesus. Ang lahat ay luluhod. It doesn't matter kung bilyonaryo ka sa mundo, o hari ka, o presidente ka. Kasama ka pa rin sa mga luluhod sa Panginoon balang araw. Kaibigan, ito ang vision ng Diyos. Follow God's vision. I-align mo ang buhay mo doon sa vision ng Diyos. Ito magbibigay ng tapang sa'yo kung pinapanampalatayanan mo na meron pang mas higit na mangyayari balang araw. At dahil dito, ay ina-align mo na ngayon ang iyong buhay para sa vision na yon. Kaya ikaw ngayon, nagkakaroon ka ng peace, joy, at courage. Bakit? Kasi alam mo, maikli lang ang buhay natin dito sa lupa. At yung mga pinag-aalala mo, sandali lang yan at balang araw, makakamtan mo ang inheritance mo sa langit. Kaibigan, simulan mo hanapin ang Diyos at magpakumbaba ka sa Kanya. Alamin mo Kanyang vision sa sangkatauhan at vision niya para sa iyong buhay at ito ang sundin mo. Lumuhod ka na ngayon ng may pagsuko habang buhay ka pa. Kasi pag namatay ka na ay wala ng pag-asa. Ang sabi sa Hebrews 9:27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Ibigan, pag namatay tayo ay diretso sa paghuhukom. Kaya nga, dalangin ko na piliin mo na lumuhod na ngayon sa Kanya habang buhay ka pa. At siguraduhin mo na hindi ka luluhod balang araw sa harap niya dahil kasama ka sa walang hanggang kaparusahan. Kaibigan, mahal ka ng Diyos at ayaw niya mapahama ka balang araw. Kaya kilalanin mo siya at mag-submit ka sa Kanyang vision. Ang vision ng Diyos ay pinapahayag niya sa mga taong may humility o nagpapakumbaba. Kaibigan, tandaan mo itong mabuti. Gustong-gusto ng Diyos na sagutin ka kung hihingin mo ang vision ng Diyos sa iyong buhay. Pero kung hindi mo to hihingin ng may pagnanasang gawin ito sa buhay mo, hindi niya ito ipapahayag sa iyo. Maraming tao nagsasabi na hindi ko alam kung anong sinasabi sa akin ng Diyos. Kaibigan, suriin mo ang iyong sarili. Kung talaga bang gustong-gusto mo ipahayag ng Diyos ang Kanyang vision para sa iyo, at pag nalaman mo, gusto mo itong sundin, kasi kung hindi mo naman talaga ito pinagdanasaan, ay talagang hindi ipapahayag ng Diyos ang plano at purpose niya para sa iyo. O kaya marahil natatakot ka na alamin ng purpose ng Diyos para sa iyo kasi iniisip mo na baka matamaan ang plano mo para sa sarili. Kaya ayaw mo na lang malaman ng Kanyang vision. Kaibigan, mali. Mas makakabuti para sa iyo na sundin ang vision ng Diyos kaysa sa karunungan mo. Simulan mo hingin ang vision ng Diyos. Huwag ka lang basta mag-antay na magkaroon ka ng wisdom balang araw. Kasi iniisip mo pag tumanda ka, magkakaroon ka rin ng wisdom. No, kailangan mo tong hingin. Sabi sa James 4:2, hindi ninyo makakamtan ng inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Kaibigan, kailan ka nagsabi sa Diyos na, Lord, gusto ko pong makapaglingkod ng may karunungan sa inyo. Ayoko pong magkamali. Gusto ko maibigay ang best ko sa inyo. Kaya bigyan mo po ako ng wisdom. Patuloy po akong hihingi sa inyo hanggat hindi nyo po ako binibigyan. Kaibigan, simulan mong maging persistent sa paghingi ng pagpapahayag ng vision ng Diyos sa iyong buhay. Bakit? Kasi kung hindi ka hihingi, ay hindi ka magkakaroon. Isa pa, be faithful with small things. May nagsabi na kapag ako ay kumikita na ng milyon,
saka na ako magbibigay sa Diyos. Kaibigan, ito yung katotohanan. Kahit kumita ka pa ng 10 million, ay hindi ka pa rin magbibigay. Bakit? Kasi hindi ka pa napagkakatiwalaan sa maliit. Kaya hindi ka rin mapapagkatiwalaan sa malaki. Pero kung ngayon pa lang, kahit maliit pa ang iyong kita, ay generous ka na, naku, mas lalo kang magiging generous kung lumaki na ang iyong kita. Walang ka problema sa Diyos na pagpalain ka kung nakikita niya na faithful ka sa binibigay niya sa iyo. Kaya sabi sa Luke 16:10-11, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Noong taong 1789, na-realize ni William Wilberforce ang vision ng Diyos para sa buhay niya. Ito ang pagtanggal ng slavery sa England. Alam mo, nung siya ay nag-propose nito, naku, naging isa siya sa pinaka-mumuhian na tao sa buong British Empire. Marami siyang nakaaway na members ng royal family, mga kasamang mambabatas at mga taong elitista. Inatake siya verbally at physically, pero hindi siya sumuko. Bakit? Kasi alam niya na ito ang vision ng Diyos para sa kanya. Lumakad siya na may katapatan sa pagsunod sa layunin ng Diyos sa kanyang buhay. One step at a time. Now, na-accomplish niya ba ang pinapagawa ng Diyos matapos ang isang taon? Hindi. After 2 years, hindi pa rin. After 5 years, hindi pa din. Alam mo, umabot na mahigit 30 years bago niya pinagdiwang ang katuparan ng plano ng Diyos sa buhay niya. Noong umpisa, walang sumusuporta sa kanya na mambabatas, pero nagtuloy pa din siya na maging tapat sa Diyos. Kaya matapos ang 36 years, ay ang boto na baligtad, 283-16 in favor of the resolution. Kaibigan, ito yung sinasabi ko sa iyo, na mararanasan mo lang yung kamanghamanghang ginawa ng Diyos sa buhay mo kung lalakad ka na may integrity at susunod ka sa vision ng Diyos. Alam mo, sabi ni Wilberforce, God Almighty has set before me 2 great objects, the suppression of the slave trade and the reformation of manners. Grabe, dahil alam ni Wilberforce ang vision ng Diyos para sa kanya, ay ito nagbigay ng tapang sa kanya. Kaibigan, naniniwala ka ba sa purpose ng Diyos sa iyong buhay? Inaalam mo ba ito at pinagsisikapang sundin? So, paano nga ba tayo mamumuhay na may katapangan bilang alagad o tagasunod ng Panginoong Yesus? Una, stand with integrity. Pinapanatili mo ang paggawa ng tama. Meron kang security, peace at tapang. Hindi ka kakabahan sa future dahil alam mo na tama ang nilalakaran mo na sinasabi ng Diyos. Pangalawa, follow God's vision, not man's wisdom. Huwag mo pagtiwalaan ng iyong sariling kaalaman, kundi makibahagi ka sa plano ng Diyos na nakasulat sa Biblia at sa purpose niya para sa buhay mo. Ang totoong tapang ay nakikita sa pagsunod sa Diyos kahit hindi mo nakikita ang future. And lastly, number 3, choose sacrifice over anger. Piliin mo ang magsakripisyo kaysa sa iyong sariling galit at emosyon. Sabi sa Matthew 1:24-25, nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. At Jesus nga ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Wow! Ang sabi dito ay sinunod ni Jose ang utos ng anghel ng Panginoon. At kapag tinignan mo ang kanyang pagsunod, ang mga ito ay sacrificial. Kasi sabi sa talata, pinakasalan niya si Maria at hindi niya sinipingan. Si Joseph ay isang halimbawa ng pagiging matapang sa pamamagitan ng pagsasakripisyo. Ang tapang ay naipapakita kapag merong sacrifices tayong ginagawa kahit mahirap. Bakit? Kasi maraming tao takot sa sacrifice. Maraming ayaw mahirapan. Maraming magko-compromise sa ngalan ng convenience. Kaya ang isang tao na marunong mag-sacrifice, na gawin ang tama, ay sila ang matatapang na tao. Pwedeng magwala at magalit si Joseph kasi para siyang niloko ni Maria. Pwede niya pairalin ang kanyang pride at mag-iskandalo kasi karapatan niya yon. Pero hindi niya ginawa
Pwede nagplano siya na maghiganti pero hindi niya ginawa. Pwede naman siya mag-decide na i-divorce si Maria pero hindi niya ginawa. Hindi naman masama ito kasi may dahilan siya pero nagsakripisyo siya. Nagdesisyon siya na si Maria ang kanyang pakakasalan at makakasama habang buhay. Kahit nga meron siyang concern. Maring inisip niya na di bali na ako ang mag-suffer, masunod ko lang ang pinapagawa ng Diyos sa akin. Nag-respond si Joseph ng may humility, obedience at pagmamahal sa Diyos at pagmamahal kay Maria. Na-realize ko, ang pagmamahal ay palaging may sakripisyo sa part ng nagmamahal. Nagsakripisyo ang Panginoong Hesus ng kanyang buhay dahil mahal niya tayo. At ito din ang gusto niyang ipakita natin na klase ng pagmamahal sa iba. Yung merong sakripisyo. Kaibigan, paano ka nagre-react kapag may nagkikriticize sa iyo? Kaibigan, sacrifice. Ito ang tunay na courage. Sa halip na gumanti o i-defend ang sarili mo, kalma lang at kausapin mo ang taong ito privately. Hindi mo siya kailangang ipahiya sa maraming tao. Kung may pagkukulang ang isang kasamaan mo sa trabaho na nakaapekto sa performance ng inyong department, sacrifice. Sa halip na gawan mo siya ng report upang bumagsak siya, ay suportahan mo na lang siya at tulungan mag-improve. Gamitin mo ang opportunity na ito upang maipakilala mo siya sa Panginoong Hesus. Paano ka nagre-react sa family members mo? Halimbawa, kapatid mo na naka-offend sa'yo? Kaibigan, sacrifice. Sa halip na magalit ay piliin mo na unawain ang kanilang kalagayan. Magpakita ka ng grace. Nakatanggap ka ng grace mula sa Diyos, then maging gracious ka din sa iba. Si Joseph kakaiba. Nakita natin ang kanyang godly character. Pinakita niya ang kanyang tapang sa pag-provide at pag-protect ng kanyang magiging pamilya. Kaibigan, ang pagiging matapang ay hindi nakikita sa tindi ng paraan mong magalit. Hindi din nakikita ang tapang sa pamamagitan ng lakas ng boses. Misa iniisip ng mga tao na ang tapang ay dapat kagaya ng isang tatay na palaging nakasigaw sa bahay. Grabe, ang tapang ng tatay mo, palaging nakasigaw. Paglasing, laging naghahamon ng away. Kaibigan, nakakalungkot pero hindi ito ang totoong tapang. Ang tapang ay nakikita kung paano mo hinahandle ang mga adversity at difficulties ng sitwasyon mo sa buhay. Ang tapang ay nakikita kapag hinaharap mo ang mga issue at hindi ka nagwi-withdraw. Alam mo, ang pinaka-best way para i-handle natin ang mahihirap na sitwasyon ay akuin natin na merong gustong baguhin ang Diyos sa ating ugali. Huwag nating isipin na kailangan mag-adjust ang ibang tao para sa atin. O maaring mayroon siyang ginawang mali laban sa iyo. Pero ang dapat mong isipin ay, Lord, alam ko po na ako ay may parte din sa aming conflict. Pinatulan ko siya sa halip na palampasin ko na lang. Sa halip na nagpakita ako ng pagmamahal sa kanya, sa halip na nagpakumbaba ako na tinanong ko kung ano ang naging pagkukulang ko sa kanya, ay agad din ako nagalit. Magpapakumbaba po ako na aminin ang aking pagkakamali. Alam ko po na ako ay tinuturuan nyo na maging mahinahon at mapagpasensya at mapagmahal at magmahal ng walang kondisyon. Kaibigan, ganun ang tapang. Kung yung kaya mong i-deny at isakripisyo ang sarili mo para mapapurihan ang Diyos sa iyong buhay. Narealize ko na ang courage o tapang ay ang pinagmumulan ng pagiging selfless. Yung willing kang magmukhang mababa, kawawa, at katawa-tawa, masunod mo lang ang Diyos sa iyong buhay. Si Chris Spielman ay isa sa mga taong marunong mag-sacrifice. Isa siyang professional football player na kabilang sa Buffalo Bills at ang nilalaro niyang posisyon ay middle linebacker. Ang mga nasa posisyon na ito ay ang mga malalakas at matipuno kasi sila ang mga blockers. Meron silang mataas na IQ kaya kaya nilang basahin ang mga laro ng kalaban at magdesisyon ng mabilis. Sila ang depensa ng kanilang team. Sobrang passionate at loyal at committed si Chris sa kanyang laro. Kaya kahit nung 1995 season, naglaro pa rin siya ng may injury. Ganon siya katatag sa laro. Pero nung 1998 season, ay lumiban siya sa laro. Mas pinili niya na manatili sa bahay. Siya ang nagluluto. Siya ang nag-aalaga sa kanilang mga anak. Siya ang nag-aalaga din sa kanyang asawa na may breast cancer. Sobrang nahirapan si Stephanie na asawa ni Chris dahil sa surgery, chemotherapy at pagkahilo.
Pero sa laban ni Stephanie na ito, hindi umalis sa tabi niya si Chris. Sabi ni Chris, family before job. Kaibigan, ang tapang ay di nakikita sa pakikipagbasagulo sa daan, kundi nakikita ito sa mga practical na bagay gaya ng pagsasakripisyo mo para maitaguyod mo ang iyong pamilya. Kahit nagtitinda ka ng fishball sa daan, mas matapang ka kaysa sa mga taong malaki ang katawan na hindi nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Mas matapang ka at mas buo ang loob mo kaysa sa mga taong hindi makawala sa bisyo. Nung tinanong ng reporter si Chris kung babalik ba siya sa paglalaro, ito ang sinabi niya, I'd play in a heartbeat, but what kind of man would I be if I back out on my word to her? I would not be a man at all. Sabi niya, gustong-gusto ko bumalik sa football, pero anong klaseng lalaki ako kung di ko tutuparin ang pangako ko sa asawa ko? Wow, alam mo, tingin ng mga fans kay Chris ay lalaking lalaki at mabangis na manlalaro dahil bigay todo ito sa laro. Pero alam mo kung anong totoong nag-identify sa kanya bilang lalaki? Yung kanyang pagsakripisyo para sa kanyang asawa. Ibigan, paano ka nagsasakripisyo sa mga taong nasa paligid mo? Applicable ito hindi lang sa mga lalaki kundi pati sa mga babae din. Paano ka nagre-respond kung kinakailangan ng pagbabago sa iyong buhay? Halimbawa, mayroong taong nagko-correct sa iyo. Gagawin mo ba ang kalooban ng Diyos o magwawala ka sa galit? Kaibigan, ang pagwawala sa galit ay hindi sacrifice o courage. Ito ay immaturity at kahinaan. Kaibigan, simulan mo magpakita ng tapang ngayon sa pamamagitan ng pagsasakripisyo na magmahal ng walang kondisyon sa ibang tao. Sabi sa Romans 6:13, huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Ang konteksto ng Romans chapter 6 ay tayo na mga nanampalataya sa Panginoong Hesus ay namatay na sa kasalanan. Kasama nang naipako sa krus ang dati nating pagkatao. Hindi na tayo alipin ng kasalanan ngayon. Tayo ay malaya na dahil sa sakripisyo ng Panginoong Hesus na bayaran ng ating mga kasalanan. At dahil dito, sabi sa verse, ay huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Kaibigan, ito ang buhay na sacrifice. Ang ibig sabihin, huwag mo nang balikan ang dati. Patay ka na sa kasalanan, kaya huwag mo na siyang buhayin ulit. Ang ibig sabihin ay may choice ka kung papasailalim ka ba ulit sa kasalanan o ihahandog mo na ang sarili mo bilang buhay na sakripisyo ng kabanalan. Kaibigan, ingatan mo ang iyong katawan. Huwag mo itong aabusuhin para lumakas ka at magamit mo sa paggawa ng mabubuting gawa. Ingatan mo rin ang iyong isip. Sa halip mag-isip ng negative sa iyong kapwa, humusga ka ng tama at maka-Diyos. Isakripisyo mo din ang iyong mata at tenga. Suriin mo kung anong pinapanood at pinapakinggan mo. Suriin mo ang iyong bibig at dila. Ginagamit mo ba ito sa pagpapalakas o pagpapahina sa ibang tao? Isakripisyo mo din ang iyong mga kamay. Saan mo ito ginagamit? Noong araw ay sinaway ni Pablo ang mga taong ayaw magtrabaho. Sabi niya sa 2 Thessalonians 3:10, ang ayaw magtrabaho ay hindi dapat kumain. Kaibigan, kahit sa Bible ay hindi kinukonsinti ang mga taong ayaw magtrabaho. Kaya wag din natin itong konsintihin. Kaibigan, paano mo sinasakripisyo ang iyong kamay sa pagtatrabaho at paglilingkod sa Diyos? Isakripisyo mo din ang iyong paa. Suriin mo ang iyong sarili kung lumalakad ka ba kasama ang Panginoong Hesus? Ikaw ba ay alagad niya na nagiging instrumento niya para sa kanyang layunin? May isang boarding house sa Houston, Texas ang nasunog. Habang nasusunog ito ay may biglang lumusot sa barricade na babae at tumakbong pumasok sa bahay na nasusunog. Kaya lang ang bahay ay tuluyan ng bumagsak at kasama ang babae sa mga namatay. Sabi sa headline ng balita sa dyaryo, "Poor wretch dies, suicide." Sabi nila ay nag-suicide daw ang babae. Pero hindi nagtagal, humingi sila ng tawad dahil sa kanilang sinabi sa headline. Bakit? Kasi nung binubungkal na ng mga trabahador ang bangkay ng mga nasunog,
ay may nakita sila sa maliit na kwarto na isang bakal na kama. At sa ilalim ng kama ay nakita nila ang isang baby. Anak pala ito ng babae na pumasok sa nasusunog na bahay. Pumasok pala siya para iligtas ang kanyang anak at hindi siya nag-suicide. Mahal niya ang kanyang anak kaya sinakripisyo niya ang kanyang sarili. Alam mo, ganun din ng Diyos. Dahil sa pagmamahal niya sa iyo at sa akin, ay pinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang bayaran ang ating kasalanan. Willing ang Panginoong Hesus mamatay. Dapat tayo ang mamatay balang araw sa dagat-dagatang apoy. Pero inako niya ang ating mga kasalanan. At siya ang nagsakripisyo para magbayad ng iyong kasalanan. Ginawa niya ito upang kung ikaw ay mananampalataya sa Kanya, ay hindi ka mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, kung nais mong isuko na ang buhay mo sa Panginoong Hesus, ay ipahayag mo ang pananampalataya mo sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa Kanya ngayon nang may pananampalataya, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan. Ngayon nga, ibinubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo ako magkaroon ng tapang na ipahayag kita sa aking mga mahal sa buhay. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Hesus, ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, ay inaanya kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapigatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo naman mas makilala pa ang Diyos, ay sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry. At kung gusto mo maging partner sa ministry na ito, na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanyahan kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link sa ating give page sa baba ng description. Pag hindi ninyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Tapos kung gusto mo sumunod sa utos sa atin ng Panginoong Hesus na gumawa ng disciple o alagad, ay mag-type ka lang ng lead sa comment section. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. Sabi ni Todd Atkins, "You can either be comfortable or courageous, but you can't be both." Kaibigan, anong pipiliin mo? Maging komportable o maging matapang? Hindi pwedeng gusto mo maging matapang pero komportable ka pa din. Hindi ito pwedeng mangyari. Kaibigan, piliin mo ang tapang sa pamamagitan ng integrity. Piliin mo gawin ang tama kahit hindi komportable. Pangalawa, follow the vision of God. Makikibahagi ka sa vision ng Diyos kahit mahirap ito gawin at hindi mo alam ang mangyayari sa future. Pangatlo, pipiliin mo ang tapang sa pamamagitan ng sakripisyo. Kaibigan, kung nagsasakripisyo ka, ay kailangan mo isang tabi talaga ang maging komportable. Kung mahal mo ang Diyos at mahal mo din ang mga taong nakapaligid sa iyo, ay susundin mo ang kalooban ng Diyos upang madala mo sila sa Panginoong Hesus kahit pa i-reject ka at pagsabihan ng masasakit na bagay. Kaibigan, pag ginagawa mo ito, ikaw ay talagang may Christ-centered Christmas. God bless.